GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Mga kapuso, ngayong hapon, tampok po ang kwento ng 4 na babaeng may kanya-kanyang hiling. Tulad ng kambal na sina Estela at Mila, halos 3 dekada na ang binibilang mula nang sila'y paghiwalayin. Kailan daw papanig ang pagkakataon upang sila'y magkita muli? At sa palitan ng putukan ng mga otoridad at ng suspect na si Jason Ivler, ang NBI agent na si Ana Labaw natamaan sa engkwentro. At si Jean na pinagkaita na makakita, taglay naman ang magandang boses. Manalik po tayo na may pag-asa sa buhay. Ito po ang wish ko lang. Dear wish ko lang, magkarugtong po kami kahit nung nasa sinapupunan pa lang. Kaya mahirap pong tanggapin na kami pa ang napiling paglayuin sa aming magkakapatid. Sana po muli kong makapiling ang aking kakambal. Sa kanilang paggising tuwing umaga, ito ang nakagawaan nilang seremonya. Maginhawa man sa pakiramdam, sa ganitong mga sandali rin daw nila pinaka-naalala ang kanilang pinaka-problema, ang pagkakawalay nila sa pinakamamahal nilang kapatid. Ito ang kwento ni na Estela at Mila, kambal na 27 taon nang hindi nagkikita. Nakilala namin si Estela, isang may bahay dito sa Cagayan de Oro. Ikinuwento niya sa amin na may kakambal daw siya at magtatatlong dekada na silang hindi nagtatagpo. Ang kakambal ko si Leonela, pero tinawag namin siyang Mela. Nung mga bata pa kami, madalas namin ilaro yung jackstone. Ay, maganda kung may kambal kasi kahit saan kami magpunta, 2 kami. Tapos pag may kaaway ka, may ano sa'yo. Mo ba? Alam mo pa. Dahil kambal, naging masaya raw ang kanilang kabataan. Pagtungtong naman daw nila ng high school, sabay rin daw silang nangangarap. Sabi niya nga, sino kaya ang unang mag-asawa sa atin? Sabi ko, ay mag-aaral muna ako. So mag-aaral muna tayo. Sabi niya, ako siguro ang mauna. Ngunit hindi akalain ni Estela na ang pag-uusap nilang yon ang magiging huli nilang pagkikita. Nahibawan na lang namo nga tuwa na di siya sa Manila. Nagkuhan daw si Lola nga. Kaya nagsakit man tamang Lola. Naa siya anak sa Manila. Na didala siya tapos dito na mata kong Lola. Dito nasad siya. Hangtod na inaani na mong edad, wala din mo nakakita. Kalaunan, nag-asawa si Estela at bumuo ng sariling pamilya. Masaya man sa kanyang bagong buhay, lagi pa rin daw niyang tinatanong sa sarili kung bakit sa 9 na magkakapatid, silang kambal pa ang pinaghiwalay. Yung kambal ko lang kinuha si Mela kasi naniwala naman yung lola ko na pag ang kambal na magkasama, yung isa may posibilidad daw na magkasakit. Pero kahit magkahiwalay na raw sila, isang malubhang karamdaman pa rin ang dumapo kay Estela. Nagkasakit kasi siya ng myoma sa uterus noong 2007. Medyo natakotin ako kasi sabi ng doktor, pag hindi mo maoperahan yan, may cancer na yan sa mo. Magka-cancerous daw kasi yung sa akin malaki na daw yung bukol ko. Sinikap ng pamilya ni Estela na mapagaling siya. Hindi raw kasi niya pwedeng lisanin ang mundong ibabaw na hindi man niya natatagpuan ang kanyang kakambal. Lang
may sakit nga gud dili nimo makita sun sa mo mama. Ak mama ba masakit? Sakitan sad min. Dasal ako na sana. Bago ako mamatay, magkita muna kami ng kambal ko. Pero nagtuloy-tuloy pa ang dating ng mga pagsubok sa buhay ni Estela. Sinugan kami. Kala namin hindi na kami makahon. At least na tumulong sa amin, mga kapitbahay, simbahan. Yun din ang nakapagbigay sa amin ng pag-asa na mabuhay na kami ng bago. Mapalad na ligtas silang lahat, subalit karamihan sa kanilang gamit naabo na. Mabuti na lang may isang litratong naisalba. Itong picture na to, hindi ito ako. Sa kambal ko ito, ginamit ko lang kasi importante talaga. Kung maari lang sanang kaagapay ni Estela sa mga unos na nagdaan ang kanyang kakambal. Miss ko siya talaga kasi kambal ko siya, parang iisa lang kami tapos nabiyak yung buhay namin dahil sa kahirapan. Ayon kay Estela, sa San Mateo Rizal daw nakatira si Mila. Ngunit nang nakipag-ugnayan kami sa barangay doon, sa bahay na ito sa Parañaque nila kami tinuro. Dito pala kasalukuyang namamasukan si Mila. Ang kambal ko si Estela, masaya kami, pero siya, medyo mahina siya. Yung sakitin ba? Ako hindi. Siya medyo matalino sa akin. Bago kami pumasok sa eskwela, dadaan kami ng puno ng biyabas. Akyat kami doon para papalit namin ng papel kasi wala kaming pambiling papel. Tsaka noon, pareho ang damit namin para malaman nila kung sino si Estela o sino si Mila ako. Titingnan lang nila kung yung nunal dito sa pisngi. Pareho raw silang working student noon. Plansyado na sana ang kanilang mga plano para makapagtapos ng pag-aaral nang dinala si Mila ng kanyang lola sa Maynila. Dinala ko dito yung pinag-workingan ko, dito sa Manila, 1983. Siya naman, nag-working din siya doon sa Cagayan de Oro. Nag-asawa at nagkaroon din ng sariling pamilya si Mila. Nakapagtrabaho siya sa Taiwan noon, pero hanggang 4 na taon lang ang kontrata niya at umuwi rin siya ng Pilipinas. Ngayon, stay-in nakasambahay si Mila, kung kaya't minsan lang siya nakakauwi sa bahay nila sa San Mateo Rizal. Mula nung nagkasakit ang asawa ko, namamasukan na ako bilang katulong. Kasi yung mga anak ko, kailangan makapag-aral. Kasi kahit high school man lang. Pero sumilip ang pag-asa noong nakaraang taon para sa kambal. Isang kamag-anak nila ang nagbigay ng numero nila sa isa't isa. Ay, oo, kinabahan ako. Sabi ko sana siya ito ang mag-answer sa akin. Siya naman talaga. Nag-usap kami. Nagtanongan, kumusta ka na? Ano na itsura natin? Ganun. Tapos, sabi, maganda ka ba? Sabi ko, ako maganda. Ikaw, sabi, maganda rin ako. Ganun. Ilan ang anak mo? Siya 4 sa'yo. Ako 4 din. Magkakambal tayo talaga, sabi niya. Nagkausap man sa telepono, hangad pa rin daw ng dalawa na harap-harapan silang magkita. Matagal na akong gusto makita yung anak ko kambal, pero wala akong kulang sa yung pamasahe, wala akong, kasi lagi akong kapos. Sabi ko, sige ako na lang maghanap maghanap ng
way para magkita tayo, sabi ko. Kasi, bakit? Nagkapera ka na ba dyan? Kung hindi, basta secret. Alamin ko. Naghingi ako ng tulong. Nagsumulat ako sa wish ko lang. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik,